Sana po si Mister ngayon? Nasa Negros Occidental po, Senator. So nung umalis po siya, anong paalam niya po nung 2013? Ano po, namatay po yung nanay niya po. Okay. Tapos hindi na po bumalik. Ano pong sabi niya nung tinatawagan niyo siya? Pabalik-balik po siya sa Maynila pa 1 year. Tapos babalik po sa Negros. 5 years po muna bago bumalik. Nag-stay doon for 5 years? Opo. Oh, tinanong mo siya, bakit hindi ka bumalik? Agad. Hindi naman po kami nag-usap. Anong sabi niya po, bakit di siya bumalik? Wala po siyang sinabi sa akin. Primitivo Martinez Jr. Magandang hapon po, sir. Sir Idol. Opo. Magandang hapon po. Opo. Sir, nandito po si Mrs. sa aming tanggapan. Umalis daw kayo ng 2013, hindi na kayo bumalik after 5 years na. Ano nangyari po, sir? Sir, nung namatay ng nanay ko, umuwi ako, sabi, nung nabalitaan na, tinawagan ako, umuwi ako nung namatay. Opo. Pero yung trabaho ko dyan, sir, sa Maynila, bali, permanente ako, regular ako dyan, Opo. Valenzuela. Opo. Pinag-iwalay kami niyan, sir, ng magulang niya. Magulang niya nagpahiwalay sa inyo? Oo, kasi gusto ng magulang niya, iwalayan ako. Kasi medyo nakakaangat sila sa buhay niya. Hindi naman ako, nung time na yun. Okay. So Nay, Bali ang trabaho, trabaho ko niyan, sir. Nung Opo. time nung nagkasama kami, bali contractual lang, 5 months lang, kontrata. opo. Tapos ngayon yung parents niya, pinaghiwalay kayo kasi hindi nagustuhan yung estado mo. Oh, Yung katayuan mo sa alam buhay. niyan, sir, kahit sino dyan, sir, sa tinitiraan nila, alam niyan, sir, kung anong ginawa nila yun sa akin. Okay. So Nay, bakit nagkikialam yung parents mo? Hindi po, Sir Rapi, kasi ganito po. Inano niya po ako, hiniwalayan niya po ako nung namatay yung nanay niya. Tapos wala po siyang tawag sa akin na ganito nangyari, ganyan. Tapos po, blinak niya po ako. And then po, after nun, hindi naman po sa gusto niya po kami paghiwalayan kasi po, nagkasama na po sila nung babae niya. Asawa niya na po yun. Nako, kabilang bakod. Sir, Sir? meron ka na palang kinakasama ngayon na iba. Hindi, sir. Nung time na yun, sir, nung nag-ano kami niyan, dalawa, ang dahilan yan, sir, hindi yan dahilan sa ngayon na may kinakasama ako. Pero naamin ko yan, sir. Pero ang time na yan, sir, kung hindi dahil yan sa magulang niya, hindi naman kami aabot sa gano'n. Siyempre, sir, sa pakatagal naman nung antay ko sa kanya, bumalik ako dyan. Tapos, ang tinirahan ko, katabi ng bahay nila. Pinupuntahan ako, sir, para ipalayo sa mga bata, ipalayo ako sa kanila. Pero ang angad ko dun, sir, alam mo naman na namimiss ko sila, gusto ko silang balikan. Sir, ganito na lang. Ang reason ng pagpunta dito ni ma'am, actually, hindi para makipagbalikan sa'yo, kundi para humingi ng suporta doon sa mga anak mo. Sir, yun nga yung ano ko, sir. Oo nga, sir. Kaya, sir, ang suporta niya, sir, kahit nandito na ako, nung trabaho ko, tuloy-tuloy pa yung trabaho ko dito sa sugar milling company, nagbibigay ako dyan, sir. Ayan, sir, may resibo ako dyan sa Ngayon po, nagbibigay po kayo? Sir, na-stop ako, sir, nung November pa, sir, nung nakaraang taon. Kasi may illegal dismissal kami. Ang aming departamento, bali, may kasama ako na pagbintangan, nakasama ko, Okay. nadamay ako. So, ibig sabihin, sir, kayo po'y walang trabaho ngayon, in short? Sir. Ang trabaho ko, sir, meron ako job, sir, na sa construction. Pang gawang bahay lang, sir, kakasama ko. So, meron ka palang pa-job, sabi mo nga, ibig sabihin, extra. So, magpadala po kayo ng pera para sa mga anak nyo, sir. Sir, sir, papadala ko dyan, sir, magkaano lang. Magkano po pwede mo may padala, sir? Pero sa ngayon, siguro, sir, hindi ko masabi na kaya ko 1,000. Magkano po yung kaya mo, sir? Pag isang buwan siguro, sir, hindi ko masabi na sasapat sa 1,000. 1,000, isang buwan. Jesus Mario Jose. Sir, 1, 2, 3, 4, 4 na anak mo, 1,000. So parang 250 kada buwan sa isang bata. Pastilang pagka makaluwag, sir, dagdagan ko pa rin siguro kung makatuloy-tuloy na yung trabaho namin dito kasi yung materialis din kasi minsan hindi kami complete sa one week.
Kasi masali. Mga inuunti. So, ang trabaho mo ngayon, sir, ay ano ka, yung temporary. Extra Temporary kung lang tatawagin. muna sir, kasi Magkano pang kinikita mo sa isang buwan bilang pa-extra po, sir? sir, kasi ang bili ko lang 500 Magkano po? sa kontrata lang ngayon. 500 kada araw. Oo, kada araw. Pero ang bili namin, sir, bali hindi kami araw-araw may trabaho. Kasi bahay lang to, sir. Mga bahay lang, sir, na paggawa-gawa lang nila, sir. Sa kasama ko, bali na ng kontrata lang din, sir. Okay. Nangontrata kayo ng paggawa ng bahay, hindi po yung mga building. Hindi, sir. Sa lang, sir. Kung bali, 4 lang kami nga, sir, eh. Minsan 3 lang. Anong klaseng bahay? Baka pag mansyon na bahay yan, malaking kita mo dyan. Hindi, sir. Ang lang, parang bahay lang sa probinsya na kung sinong nagpapagawa na, halimbawa, ipapalo blocks nga, yun lang. Tapos, pagpapalit ng bubong, Okay. Baga, Nakita ko na. lang. Opo. process. So, Nay, 1,000 daw kada buwan kasi extra lang po siya. Sige po, kung ano po makakayanan, dagdag po sa 2 college niya po, Sir Rapi. Okay, nag-aaral po yung mga anak nyo. Opo, pati po ngayon po yung pangatlo ko po na babae, mag-grade 12 po graduating. Tapos po, nangingi po kami nung nakaraang linggo, sinabihan niya po wala daw po. Okay. Bayaran po namin. Sa tuition. Opo, Meron sa po, graduation. anong trabaho niyo po, ma'am? Daycare teacher po. Ako, daycare teacher. Kailangan niyo siguro ng part-time or additional income. Opo. Nag-ano naman po ako, nag-additional income po. Yung mga tinda-tinda lang po, mga ice candy, pagtapos po nung mga bata, tapos po yung mga ice cream. Kung gusto niyo po, bigyan ko kayo ng puhunan. Sige po. Salamat Magkano po. puhunan po sa tingin niyo para mas mapalago yung maliit yung negosyo? Sige po, kahit po magkano po. Kung bibigyan ko kayo ng 25,000. Salamat Para po, sa mga bata Sir po. Rapi po. Kasi Sige. bagano po ko yung sa mga yung sa CDO product po, yun na lang po gagawin ko. Opo. Okay. Frozen goods, tapos ibibenta mo. Opo. Sige po, 25,000. Salamat Para po. kapital po. Ngayon po mismo, RTIA po magbibigay sa inyo. Opo. Ayun. Ayan na, Sir Primitivo. Hindi ibig sabihin magbibigay ako ng 25,000, off the hook ka na. Kailangan tuloy mo pa rin 1,000 kada buwan na promise mo. Okay, sir? Sir. Sige, sir. Pagka, sir, pagsikapan ko talaga yan. Sige. Pag-usapin ko kayo mamaya off-air para doon sa 1,000 kung paano ipadala. Tapos ma'am, para sa mga bata, sabi nyo kasi nag-aaral yung mga bata, yung para sa ice candy business ninyo, pati yung sa frozen meat, 25,000 ngayon po mismo, ha? Thank you po, Sir Rapi, Okay Sir na po. Senator. Opo, ma'am. Thank Sige. you po. Salamat po sa Salamat pagpunta. po. Thank you po sa tiwala. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Bernadette. Kamusta po kayo after po ninyong maere sa aming programa nung nakaraan? Ito po ma'am, sinisikap ko po yung mga anak ko na mapag-aral. Kahapon po, nag-graduate po yung anak kong pangatlo ng grade 12. Nasikap naman kahit paano sa grade 12, pero itong college niya po, pagsisikapan ko po ulit na makapag-aral siya. So, Nanay, regarding naman po dito kay Tatay Primitivo, siya po ba ay nag-reach out sa inyo matapos po yung pag-uusap nyo kay Senator Raffy Tulfo? Wala po, hindi po sa amin nagtatawag ni sa kanyang mga anak po. Wala pong contact. May balita po ba kayo sa kanya? Wala po. Okay. Actually, ma'am, we also tried to reach him out para nga sana magkaroon kayo ng maayos na pag-uusap regarding doon sa sustento niya, which is 1,000 pesos for your four children. Pero yun nga po, sa kasamaang palad ay hindi siya sumasagot sa amin. At wag po kayo mag-alala, ma'am, dahil yung mga pinangako naman ni Sir Raffy ay bibigay pa rin sa inyo. Pero bago ang lahat, kamusta naman yung graduation po nung inyong anak kahapon? Okay naman po sa pamamagitan po ng
Yung sa, po kami sa may SM North na ko naman po yung pamasahe, nag-commute po kami papunta doon, pinagsikapan po namin na makarating. Ayun po, masaya naman po siya na kaming dalawa magkasama po. Okay naman po siya kahit wala yung presence ng father niya. Okay naman po kasi yung tiyahin niya rin po, pumunta rin sa amin saglit. Nanay, gaano na po ba kayo katagal na mag-asawa ni Tatay Primitivo? 25 years po. Kamusta po yung pagsasama nyo before? Nung hindi pa siya nagloloko at hindi pa umaalis sa inyong poder? Okay naman po, maalaga siya sa mga anak niya. Pero bandang huli po, medyo nagkaroon siya ng yung sa drugs. Nagamit po yun, and then na po yung mga anak niya, napabayaan po. Hanggang napagbuhatan po kami pati po yung mga bata. Yun po kaya medyo, yun din po ang inayawan ko rin sa kanya na makipagbalikan. Hindi na rin po ako pumayag. Gaano na po kayo katagal na hiwalay? Di bali po 14 years. 14 years na po, Opo, so kung mahigit ilan- isang dekada na rin. Kung ilang taon na po yung iniwan niya po yung bunso ko po, ma'am. Mag 2 years old pa lang po. So paano po yung setup nyo noon? Sa pagsusustento niya, pagkikita niya sa mga anak nyo? Nagtrabaho naman po siya. Naghiwalay na po kami. Wala na po kami niyan. Naman siya sa mga bata, 500. 4 po na bata. Hati-hati po noong high school po yung mga anak niya na yung dalawa, and then yung dalawang babae ko po elementary, 500. Yun lang po nabibigay niya kada linggo. Yun po ba ay sapat? Hindi po, dahil ang hirap po talaga. Sa madaling sabi kayo, ito mayong ama't ina po sa mga anak nyo. Opo, mayroon silang mga lolo't lola na nag-aasikaso pag nagtatrabaho po ako. Gaano po kahirap sa inyo, nanay, na single mom po kayo? Yun nga po ang ginagawa ko po, sinisikap ko na lang po na mairaos ko po sila. Tapos po, yung sa buhay po namin na ngayon po malalaki po sila na magtulungan tayo sa gawaing bahay. And then po, tumutulong naman po sila sa akin dahil pagdating galing sa daycare, nakakapagod na rin po, ma'am. Pagka nakakapagpahinga naman po ako dahil naawa na rin po sila sa akin. Sana nga po makapagtapos po yung mga anak ko para yun po ang may bibigay kong tulong sa kanila. Gaano na po kayo katagal na teacher, mami? 17 to 18 years. Okay po. So, iyon po yung isa sa pinagkukunan nyo din ng pambaon sa mga bata. Yes, ma'am. Bukod po doon, paano nyo pa po binubuhay yung mga anak nyo? Yung sideline ko po, ngayon po, nagano po kami ng ice candy. Tinutulungan po ako ng nanay ko sa paggagawa para namin. Tapos po, bukas po may duty po kami yung sa eskwela po kasi po yung duty po namin sa mga po namin sa city. Tumutulong po kami kay Mayor. Tapos dadaling ko po yun na lang po. Kumbaga po Yung talagang kayod, kalabaw kayo for your children. Yes po, ma'am. Ma'am Bernadette, si Sir Rafi po ay saludo sa inyo kasi nakayanan nyo pong itaguyod yung inyong 4 na anak kahit 1,000 lang yung kayang ibigay nitong inyong asawa na si Sir Primitivo. So regarding nga po dito sa case, mami, ano po ba yung gusto nyong mangyari? Ang gusto ko po mangyari na magkaroon po ako ng konting puhunan para po sa mga frozen food kasi para po dito sa amin, sa lugar namin, parang wala na pong nagtitinda. Ang nanay ko willing naman po habang wala po ako, siya po ang nag-aasikaso. Okay. About naman po dito sa kay Sir Primitivo, ano po ba yung balak niyo sa kanya? Sa kanya po, bahala na po siya. Pagpasa Diyos ko na lang po kung maisipan niya yung mga anak niya po na 4. Kung meron pa talaga siya po isip sa mga anak niya na lang po, hindi na po sa akin. And ano na lang, nanay, yung mensahe mo para dito kay Primitivo? Ang mensahe ko po kay Primitivo Martinez, sana po, bandang uli po,
maisipan niya po yung mga anak niya po. Mami, yung decision po ninyo, inirespeto po namin and wag po kayo mag-alala dahil si Sir Rafi naman po ay handang tumulong para po sa inyong mga anak. At ito po, gaya ng pinangako niya, tanggapin niyo po yung 25,000 pesos po na puhunan niyo para sa Frozen. Salamat po, Sir Senator Rafi Tulfo, sa binigay niyo pong tulong sa amin sa 25,000 po for frozen food po. Thank you, sir. Bye-bye po. Salamat po. And syempre po, Mami, bukod dyan ay meron pang bonus si Sir Rafi dahil nabanggit nyo na graduation nga po ni Carla kahapon na isa sa inyong mga anak ay syempre, bibilhan din natin siya ng inyong panghanda para celebration din ng inyong bagong business and syempre ng kanyang graduation. At ngayon po, sasamahan po namin kayo muna na mamili ng mga frozen goods gamit itong 25,000 pesos para makapag-start na kayo. So, Okay. approve po ba yun sa inyo? Approve po, ma'am. Sige po. Salamat po, Sir Rafi. Hindi lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandala ng mga... Ngayon po, Ma'am Bernadette, ay natapos na po yung ating pamimili ng inyong mga frozen goods na inyong magiging paninda pandagdag doon sa inyong ice candy business. So ngayon, kamusta naman po? Masaya naman po. Yung natira po dito sa pinamili po namin sa frozen food, ngayon po ipapagulong ko po hanggang po lumago po iyon. Okay po. And syempre, gaya ng sabi ko kanina, si Idol Rafi ay hindi naman nagtatapos yung tulong doon sa 25,000 po na pangkabuhayan or puhunan po para po sa inyong frozen goods. Dahil nabanggit nga na si Carla ay graduate ng grade 12, binilhan na rin natin siya ng inyong panghanda. So, congratulations Carla! Kamusta naman yung graduation mo kahapon? Okay naman po, masaya po. Eto ha, merong bigay sa iyo si Idol bukod dito sa pangkabuhayan. Binilhan kanya ng mga cake, spaghetti, chicken, Shanghai at iba pang pagkain para inyong pagsalusaluhan nila Mami Bernadette. At ano na lang yung mensahe mo para sa iyong mami? Papasalamat po kami sa kanya kasi po tinaguyod niya po kami hanggang paglaki po namin. And kayo naman, yung ibang anak ni Nanay Bernadette, kamusta siya bilang nanay? Masaya po siya maging nanay. Sobra-sobra po pagpapasalamat ko kay mama dahil na siya yung tumayong nanay at tatay na rin po namin. Maraming salamat, mama. Thank you sa pagpapalaki mo at pagpapaayos ng ugali namin. Sorry kung nagiging rin pasaway minsan po kami. Kay Papa, anong gusto niyo sabihin? Sana po, Papa, makausap na po kita. Tulungan niya rin po kahit papano si mama po. Again, si Sir Rafi po ay saludo sa inyo, sa inyong pagtsatsaga dito sa inyong mga anak. And hopefully, ito pong bigay po ni Sir Rafi na tulong po na pangkabuhayan ay kahit papaano naman ay mairaos po yung pag-aaral ng inyong mga anak. Okay? Ano pong mensahe niyo sa mga bata? Ang mensahe ko lang po sa mga anak ko po na sana po makapagtapos sila ng pag-aaral para po
may ano po nila ang kanilang pamumuhay sa balang araw po. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. And syempre po yun, simulan na natin yung celebration ng inyong opening ng bagong business and yung graduation ni Carlite. Po, salamat po, Sir Rafi. Maraming salamat po Sir Rapi Tulfo sa bigay niyo pong handa para po sa celebration ng graduation ko po. More blessing po. Thank you po. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa akin, Sir Rafi. Pag-iigihan ko po ito na lumaki hanggang sa dulo po. Sisikapin ko po. Salamat po. At saka sa handa po ng aking anak na nag-graduate po kahapon. Thank you po, Sir Rafi. Salamat po. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo.